Breaking news, Israel muling humagupit, Netanyahu uubusin ang mga Houthi leader. Nito lamang Lunes ay iniulat ang ginawang pagsalakay ng Houthi sa UN offices sa Sanaa at dinakip nila ang 11 aid workers ilang araw lang matapos itumba ng Israel ang Prime Minister at ilang cabinet ministers ng grupo. Pero makalipas lang ang ilang oras agad na gumanti ang Houthis at nagpalipad ng missile papunta sa isang Israeli-owned tanker sa Red Sea. Habang nangako si Netanyahu na itutumba ang bawat Houthi leader, banta naman ng mga rebelde na mas marami pang atake ang gagawin nila laban sa Israel at mga kaalyado nito. Hanggang saan hahantong ang digmaan ng magkabilang panig at ano ang posibleng kahihinatnan ng kaguluhang ito. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Muli na namang umatake ang mga Houthi na suportado ng Iran sa mga opisina ng UN Food, Health at Children's Agencies sa kabisera ng Yemen. Dinakip nila ang hindi bababa sa 11 empleyado habang mas hinigpitan ang seguridad sa Sanaa matapos patahimikin ng Israel ang kanilang Prime Minister at ilang cabinet members. Ayon kay Etefa, tagapagsalita ng World Food Program, sinabi niya sa Associated Press na sinalakay ng mga security forces ang opisina ng ahensya sa Houthi-controlled capital noong Linggo ng umaga. Sabi ni Etefa, may isa silang staff na dinakip sa lungsod at mayroon ding napaulat na dinakip sa ibang lugar. Inuulit ng WFP na ang arbitrary detention ng humanitarian staff ay hindi katanggap-tanggap. Ayon sa isang UN official at isang Houthi official, sinalakay din ng grupo ang opisina ng World Health Organization at UNICEF. Kwento ng UN official, pumasok ang mga armadong tauhan sa opisina at tinanong ang mga empleyado sa parking lot. Noong ika-31 ng Agosto, nanawagan ng UN envoy para sa Yemen na si Hans Grunberg na agad at walang kondisyon na palayain ang mga detainees. Sabi niya, mariin niyang kinokondena ang bagong wave ng arbitrary detentions ng UN personnel ngayon sa Sanaa at Hodeida, pati na rin ang sapilitang pagpasok sa UN premises at pagkumpiska ng UN property. Hindi bababa sa 11 UN personnel ang dinakip. Ayon naman kay Amar Amman, tagapagsalita ng UNICEF, ilan sa kanilang staff ang dinakip din at naghahanap sila ngayon ng dagdag na impormasyon mula sa Houthis. Parehong sinabi ng WFP at UNICEF na nagsasagawa sila ng full head count ng kanilang mga empleyado sa Sanaa at iba pang Houthi-controlled areas. Kinumpirma rin ni UN Secretary General Antonio Guterres sa kanyang pahayag na hindi bababa sa 11 personnel ang dinakip. Sa isang post sa X, kinondena niya ang pagdakip at ang sapilitang pagpasok sa opisina ng World Food Program. Sabi niya, mariin niyang kinokondena ang arbitrary detentions ng hindi bababa sa 11 UN personnel ngayon ng Houthi de facto authorities sa Yemen. Kinokondena niya rin ang sapilitang pagpasok sa World Food Program at iba pang UN premises at ang pagkumpiska ng UN property. Inuulit niya ang kanyang panawagan para sa agarang at walang kondisyong pagpapalaya ng lahat ng personnel mula sa United Nations, international at national NGOs, civil society at diplomatic missions na dinakip ngayon at sa mga nakaraang taon. Ang mga raid na ito ay dagdag lang sa matagal ng crackdown ng Houthis laban sa UN at iba pang international organizations na nagtatrabaho sa mga lugar na hawak ng mga rebelde. Marami na silang dinakip na UN staff, pati mga tao mula sa aid groups, civil society at maging mga empleyado ng dating US Embassy sa Sanaa. Noong Enero, pansamantalang sinuspinde ng UN ang kanilang operasyon sa stronghold ng Houthi sa Saada sa northern Yemen matapos dinakip ng mga rebelde ang 8 UN staff. Ang raid noong Linggo ay nangyari ilang araw matapos itumba ng Israel ang Houthi-appointed Prime Minister at ilang cabinet members noong Agosto 28. Malaking dagok ito sa mga rebelde na suportado ng Iran na patuloy na nagpapakawala ng mga atake laban sa Israel at mga barko sa Red Sea na may kaugnayan sa Israel-Hamas war sa Gaza Strip. Noong Lunes, sinabi ng Houthis na nagpalipad sila ng missile papunta sa Liberia-flagged Israeli-owned tanker na Scarlet Ray malapit sa port city ng Yanbu sa Red Sea sa Saudi Arabia. Ayon kay Houthi military spokesman Brigadier General Yahya Sari sa isang pre-recorded message na inilabas sa Al Masirah TV,
Isinagawa ng Naval Force ng Yemeni Armed Forces ang isang military operation na tumarget sa Israeli oil tanker na Scarlet Ray sa Northern Red Sea gamit ang ballistic missile. Tinamaan mismo ang barko, salamat sa Diyos. Pinatutunayan ng Yemeni Armed Forces ang kanilang patuloy na suporta sa Palestinian people sa pamamagitan ng pagpigil sa Israeli shipping o mga barkong papunta sa ports ng occupied Palestine at sa Red at Arabian Seas, at sa pamamagitan ng mas marami pang military operations laban sa Israeli enemy targets sa occupied Palestine. Hindi titigil ang mga operasyon na ito hanggat hindi natatapos ang aggression at hindi natatanggal ang blockade sa Palestinian people sa Gaza Strip. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations Center na nagbabantay sa shipping sa Middle East, isang barko malapit sa Yanbu, Saudi Arabia ang nakarinig ng splash at malakas na pagsabog sa gilid nito. Mula Nobyembre 2023 hanggang Disyembre ng nakaraang taon, tinarget ng Houthis ang mahigit 100 barko gamit ang missiles at drones dahil sa Israel-Hamas war sa Gaza. Sa kampanyang ito, nakapagpalubog na sila ng 4 na barko at pumatay ng hindi bababa sa 8 marino. 2 barko ang nilubog nila noong Hulyo kung saan 4 ang namatay at ilan pang tao ang pinaniniwala ang hawak ngayon ng mga rebelde. Sa lingguhang cabinet meeting noong Agosto 31 sa isang secret location matapos ang mga banta ng Houthis, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinarget ng Israel sa Gaza Strip ang spokesman ng Hamas armed wing na si Abu Obaida habang nangakong itutumba ang lahat ng leaders ng Houthis sa Yemen. Mas hinigpitan din ang seguridad kay Prime Minister Netanyahu, Defense Minister Israel Katz at iba pang senior officials matapos ang elimination ng mga top Houthi leaders sa Yemen. Ayon sa mga ulat, nagbanta ng ganti ang mga Houthi rebels. Ayon sa Kan Public Broadcaster, gumagawa ng special at unusual measures ang Shin Bet para protektahan ang mga senior officials. Noong ika-31 ng Agosto, sinabi ng leader ng Houthis na si Abdul Malik al-Houthi na patuloy silang maglulunsad ng mga atake laban sa Israel gamit ang missiles at drones at lalo pa nilang paiigtingin ang mga ito. Sa isang speech na ipinalabas sa Al Masirah TV, sabi ni al-Houthi, ang mga martyr ay mga government officials at serving ministers. Lahat ng nasa listahan ng martyr ay mga ministers na nagtatrabaho sa civilian capacities. Ang Israel na kaaway, gamit ang kanilang kalupitan at kriminalidad, ay tinatarget pati mga bata, kababaihan at mga sibilyang walang armas. Kaya ang krimeng ito na tumarget sa mga ministers at civilian workers ay dagdag na naman sa kanilang criminal record sa buong rehiyon. Sa cabinet meeting, hindi pinansin ni Netanyahu ang mga banta at tinukoy ang official slogan ng Houthis na nagsasabing Death to Israel at Curse on the Jews. Sabi niya, sa bawat talumpati ng leader ng Houthis, nangako siya na tatargetin at wawasakin ang Israel. Nakasulat pa nga ito sa kanilang flag, pero ang pangakong iyon ay hindi matutupad. Ang pangako naman natin na tatamaan ng terror regime gamit ang mas matinding puwersa, iyon ay natutupad na. Dagdag pa ni Netanyahu, halos nabura na ng IDF ang karamihan ng Houthi government at ilan pang military officials. Patuloy umanong patatahimikin ng Israel ang mga senior Houthi officials. Sabi niya, ito pa lang ang simula ng kampanya laban sa senior officials sa Sanaa. Aabutin namin silang lahat. Ang sinimulan bilang strike laban sa mga leaders ng Houthis ay ngayon nauuwi na sa mas malawak na laban na sumasangkot na rin sa UN, sa Red Sea shipping lanes at mismo sa Israel. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Houthis, lumalala rin ang epekto nito sa mga sibilyan, sa international organizations at sa kaligtasan ng shipping lanes sa Red Sea. Ang tanong ngayon, titigil ba ang mga rebelde at Israel sa kanilang pag-atake o hahantong pa ito sa mas malawak na digmaan sa buong rehiyon?